Kapatid, kung ikaw ay mayroong iniindang karamdaman, tapusin mo ang bidyong ito at i-share mo rin po sa iyong mga kaibigan, i-follow, i-subscribe. Kung napapansin niyo po mga guys, ang nasa larawan ay kamukha ng ating mata. Pero yan po ay universe. Ibig sabihin po ang universe ay kamukha po ng ating mata. Kahugis ng ating mata. Sa aklat po ng Genesis chapter 1, verse 26, ganito po ang ating mababasa. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Dito po mga kapatid, pansinin po natin dito sa sinasabi na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Ibig pong sabihin tayo po ay kawangis ng Diyos, tayo ay kalarawan ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos ng eternal, nang wala po dapat kamatayan. Yun po tayo, no? At binigyan po tayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, sa lahat po ng umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Kapatid, ito po yung dapat nyong pansinin sa Genesis chapter 1 verse 29. Sabi dito, at sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi na sa inyo'y magiging pagkain. Ibig sabihin po mga kapatid, tayo po ay nakadesign na ang ating pong pagkain ay bungang kahoy, mga prutas. Ang pinakamabalansi kasi mga kapatid, o balansi na pH level natin sa ating dugo ay kailangan po 80% alkaline at 20% acid. Alam naman po natin mga kapatid na ang alkaline po ay yung mga fruits na mga raw, ibig sabihin hindi po luto. Yan po yung balanse, no? Ngayon po mga kapatid, aaralin natin bakit ba talaga ang tao ay nagkakasakit. Yun po Yan po mga kapatid, kung napapansin nyo po yan, iba't ibang klase ng prutas. Kung napapansin nyo po, may iba't ibang color po ng mga prutas. Yan po mayroon pong kulay orange, may kulay pula, may kulay dilaw, may kulay green, may kulay blue, may kulay violet. Para po maging balanse mga kapatid, dapat po sa araw-araw lahat po ng color na yan ay makain natin. Yun po siya, no? Nandyan po ang kulay pula or red. Iba po ang ginagawa ng red, no? Lahat ng mga color red ay para po sa heart, para sa lungs. Ibig sabihin po yun po yung yung ginagawa niya sa katawan. Ibig sabihin nga po, bawat kulay meron pong iba-ibang ginagawa. Meron pong orange. Ang orange naman po ay mataas ang vitamin C. Ang color yellow naman po, alam naman natin sa vision, sa panpalinaw po ng mata. Yun po yun. Ang green naman mga kapatid ay, sabi nga po ay neutralizer. Neutralizer po siya. Mataas po ang iron niyan po sa dugo. Yun po yung nagagawa po ng green. May color blue po. Ang blue naman, napakataas po ng anthocyanin nito, yung antioxidant. At yung pinakamataas nga po natin na antioxidant, ito nga pong color violet. Siya na po yung pinakamataas, ang tinatawag na anthocyanin. Mamaya po sa bandang huli, meron po tayong ipapakita na may pinakamataas sa lahat po, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na may pinakamataas na anthocyanin or antioxidant. Umaabot po ng 1,642 ang anthocyanin niya. At mamaya rin po i-discuss natin bakit kailangan nyo po yun, yung anthocyanin na yun. Ito pa nga po, hindi natin nabanggit kanina yung color white. Nandyan po yung mais, nandyan po yung yung garlic. Ayan naman po ay mga rin po yan, antibiotic, parang yan po yung mga
mga ano niya, pampatay sa mga bakterya. Eto na po kung bakit ang tao ay nagkakasakit. Tulad nga po ng sinasabi natin na ang tao po ay dinisenyo ng Diyos na ang dapat kainin po ay mga prutas. Ang problema po ay ito na. Kinakain na po natin yung pagkain na hindi po nakadesenyo sa tao. Eto pa po. Yan po ngayon ang tao. Marami pong mga hindi talaga maiwasan, mapigilan. Yung bisyo, alak. Napakataas ng acid niyan. Yan po ay sigarilyo. Yan po no, si Freddy Aguilar po ang nagano niyan. May kanta po siya na ang pamagat ay sigarilyo. Ibig nga pong sabihin, lahat po ng bagay na ipinapasok po natin sa ating katawan na hindi naman po siya dapat nariyan ay masama po. Ibig sabihin, hindi po siya nakadesenyo sa tao po. Eto pa po mga kapatid, na uso ngayon yung mga mukbang. Alam nyo ba mga kapatid na lahat po ng sobra ay masama sa katawan? Alam nyo ba mga kapatid na kung tutuusin talaga ay tayo po ay nadaya mismo ng kaaway. Paano po ito natin nasasabi? Sa Biblia noong unang panahon sa Levitico, ang pangunahing pinagbabawal ng Diyos na pagkain, ito pong karne ng baboy. Ngayon po sa panahon natin, siya po ang pangunahing pagkain sa lahat po ng handaan. Nangunguna po ang baboy sa mga kasal, sa birthdayhan, basta't sa lahat ng handaan, nangunguna po ang baboy. Ibig sabihin nga po, yung dating pagkain na hindi pinapakain ng Diyos sa atin kasi nga po siya ay sinasabi ngang marumi noon, siya po yung pangunahin na pagkain ngayon. Pag kinain naman natin to, pasintabi po doon sa mga Seventh-day Adventist. Ngayon po, pag kinain natin to, wala naman siyang kinalaman na sa ating relasyon sa Diyos, ating kaligtasan, pero sa pag-aaral about sa health, siya pa rin ang pangunahing dahilan kung bakit high blood ang tao, kung bakit na heart attack, kung bakit na stroke. Ibig pong sabihin, ito yung sinasabi kong nadaya ang tao sa pagkain. Yung pangunahing bawal noon, siyang pangunahing pagkain ngayon. Sa aklat po ng Isaiah chapter 5 verse 20, ganito ang ating mababasa. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Dito po mga kapatid, kung napansin nyo po, nabaliktad na po yung pananaw, panlasa, paningin ng tao, yung madilim, inaari niyang liwanag, yung masama, inaari niyang mabuti, yung mapait, inaari niyang matamis. Eto na nga mga kapatid. May mga tao po na kapag ginagawa nila yan ay gustong-gusto nila, pero yan po alam naman natin na yan po ay masama. Yan, balikan natin po yan, ang sigarilyo. Yan po ay mapait mga kapatid, pero gustong-gusto po yan ng mga tao ngayon. Ito mga kapatid, wala po tayong nakikita na taong uminom ng mapait na alak na nakangiti, lahat ay nakangibit. Ibig sabihin po yan po ay mapait, pero bakit nga po ay sarap na sarap sila dyan? Eto na nga po mga kapatid, sabi dito ay what you eat is what you are. Kumain tayo para mabuhay at hindi tayo nabuhay para kumain. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ibig sabihin po, kung ating paninindigan ay kumain para mabuhay, dapat lahat po ng ating isusubo sa ating bibig ay bubuhayin tayo nito, hindi tayo nito papatayin. Halimbawa, soft drinks. Ang soft drinks ba, bubuhayin ba tayo nito o papatayin tayo? Papatayin tayo nun mga kapatid. Ibig sabihin hindi siya talaga pagkain, hindi siya inumin. Yung chicherya, hindi rin po pagkain yun kasi papatayin tayo nun eh. Ibig sabihin, dapat hindi natin yun ipinapapasok sa ating katawan. And sabi nga po dyan, what you eat is what you are. Kung ano po yung kinakain natin mga kapatid,
Yun tayo. Kung ang ating kinakain ay acidic tayo. Minsan mga kapatid, pag tayo po ay nagkakasakit na, napagbibintangan natin yung mga naingkanto daw, kinulam, ganito ganyan, baka may bad spirit o ano man. Napagbintangan natin yung mga ganong bagay mga kapatid, pero ang totoo, tayo talaga ang may kagagawan kung bakit tayo po ay nagkakasakit. Kaya nga mga kapatid, kapag kayo po ay mahilig sa mga sweets, sa mga pasta, sa mga tinapay, ang magiging sakit po ninyo ay diabetes. Pag kayo na may mahilig sa mga maalat, ang magiging sakit nyo naman ay sa kidney, mga uric, ganyan. Ibig pong sabihin, what you eat is what you are. Eto na mga kapatid, mababasa nyo dyan, may problema sa atay. Yun, bakit nagkakaproblema sa atay? Yan ay laging alak, laging nagpupuyat. Yun po yung mga pangunahing nakaka-apekto po sa atay. Then nakikita rin po sa ating yung may mga varicose ay may problema po sa atay. Yan po mga kapatid, baradong ugat sa puso. Kung napansin niyo po yung ugat na yan, may nakikita kayong color yellow na nakabara po doon sa sa ugat. Ang tawag po diyan ay cholesterol crystal. Yan po ay napakahirap ng tunawin mga kapatid, pero meron po tayong produkto na kaya pong tumunaw niyan in just 1 minute. Yan po mga kapatid, dahil po sa mga pagkain po ng cholesterol. Yan, napansin nyo po yun mga kapatid, nakalagay dyan brain aneurysm, cerebral aneurysm. Pag sinabing cerebral, ito po yung napakaliliit na ugat sa ating brain, sa ating ulo. Gahibla lang po halos ng buhok ang laki ng mga yan. Na kapag may mga bara po, yan lumulubo. Tapos yun, pwede siyang pumutok. Pag pumutok po yan, aneurysm, pwede kang ma-stroke, pwede kang makumatos dyan mga kapatid. Dahil lang po yan sa cholesterol. Yan mga kapatid, kung napansin nyo po yan, ayan po ang ating kidney. Minsan po sa pagmahilig po tayo sa mga protein, mga maalat, yan po ang nagdurusa ang atin pong kidney. Pag nagkasakit na tayo, mayroon po tayong mga maintenance, yon, si kidney po ang tagasala ng chemicals, pati atay, kaya yon, nadadialysis po. Balikan natin yung 80% alkaline, 20% acid. Paliwanag ko sa inyo mga kapatid, bakit ba talaga nagkakasakit ang tao? Dahil nga po, tinatawag po na imbalance of the body system. Ito po yung balanse. 100% po yan, 80% alkaline, 20% acid. Ngayon po, kapag po atin po itong binaliktad mga kapatid, alam naman po natin yan sa pagkain natin sa araw-araw na sa umaga pa lang, nagkakape na tayo, kumain ng kanin, wala pa po tayong kinakaing prutas. Ang prutas po kasi ang alkaline. Ibig sabihin po talagang mas marami po tayong kinakaing acid kaysa sa alkaline. Puro processed food na po ang prutas nga po, pag himagas na lang sa atin at bihira pa. Samantalang ang prutas pala, siya po yung alkaline. Kahit yung gulay mga kapatid, kapag niluto na po natin tulad ng kalabasa, niluto na po natin yan, naghiwa-hiwalay na, hindi na po yan alkaline, acid na po yun. Kaya kung napapansin nyo po, yung mga vegetarian po, kumakain po ng hilaw na okra, hilaw na kalabasa, hilaw na sitaw, halos hilaw po lahat ang kinakain po nila, kasi nga, ang kailangan po natin is alkaline. At ang atin pong bituka, yung tinatawag na bilay, ang kailangan po niya mga kapatid is enzyme. Ano po yung enzyme? Yun po yung katas ng prutas, katas ng mga dahon-dahon, ng mga gulay. Ngayon po kapag niluto nyo na po yan, nawawala po yung tinatawag na enzyme. Ano pa po mga kapatid, ang purpose bakit kumain pa tayo na, yun nga po ang kailangan lang ng ating katawan, yung enzyme, yung katas. Kaya hindi na nga po siya mga kapatid
balanse. Para po yung sasakyan mga kapatid na gasoline tapos nilagyan nyo po ng krudo, abay masisira po yung makina nun kasi hindi nga po yun ang tama sa kanya. Kasi nga po ang atin pong katawan, mayroon po talagang nakadisenyo na pagkain na dapat po yun po ang ating kakainin. Eto mga kapatid, basahin natin ito, no? Sabi dito, why many people develop cancer and other diseases? Sabi dito, if you have health problem, this is a sign that you are acidic. Kung mayroon daw po tayong health problems mga kapatid, ang ibig lang pong sabihin nito ay acidic tayo. Sa Isaiah 65:22, sabi dito ay, sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan, sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain, sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan. Ibig sabihin mga kapatid, alam nyo po sa aming lugar, sa Calatagan, doon po sa garden, malapit po yun sa munisipyo. Alam nyo po ba ang mga puno ng akasya doon ay panahon pa ng Kastila? Ito po ay nagkakaedad po ng 400, 500 years. Pero hanggang ngayon ay buhay pa sila at hindi mo nakikitaan na sila ay mamamatay. Tingin ko nga kahit abutin pa ng 1,000 taon yun, basta't hindi lang po yun lalagariin mga kapatid or papatay ng tao, hindi po sila mamamatay. Napansin nyo to mga kapatid, ang buhay pala ng tao, sa bagay, sabi ko nga sa inyo mula sa simula, ang buhay ng tao, nilikha ng Diyos na kawangis niya, kalarawan niya, walang kamatayan dapat. Kaya lang dahil ang tao ay nagkasala, sabi ng Diyos, hindi siya makikipagpunyagi sa tao, ang buhay ng tao ay hanggang 120 na lang. Pero sinabi pa rin ulit sa Isaias o saan bang libro yon na sinasabi nga po na ang buhay ng tao ay 70 na lang. Ngunit dahil sa kalakasan pwedeng umabot ng 80, pero ito'y kapanglawan lamang kasi kahit umabot ka ng 80 pero ugod-ugod ka na, wala ka ng panlasa sa pagkain, nabibingi ka na, mahina na mga tuhod mo, hindi ka na nakakagala, lagi ka na lamang nasa loob ng bahay, parang wala na ring kwenta na nabuhay ka pa ng ganun kahaba, no? Kaya sabi doon, mabuhay ka man ng 80 ay kapanglawan lamang. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, mas lalong umiksi po ang buhay. Marami po tayong mga kakilala na matay po ng 58. Ibig sabihin hindi pa umabot ng senior pero namatay na, at ang mga ikinamatay nito na heart attack, ibig sabihin na high blood, na marami akong kaibigan po, ganyan lang edad pero na stroke. Yun po yung mga kapatid, no, papayag ba tayo na tayo yung pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos? At lahat nga po ng yan, mga punong kahoy, mga hayop, ay dapat tayo po ang may kapangyarihan dyan. Tayo po yung pinaka-espesyal, dapat mas mahaba po ang buhay natin kaysa sa kanila. Pero ang nangyari po, umiksi po ang buhay ng tao ng ganun lang, no? Samantalang ang punong kahoy, umaabot ng libong taon. Kasi meron kaming nakita na punong mangga sa may Kapito. Ang sabi po ng may-ari po nung puno na yon ay yun daw po ay tinatayang 1,000 years na. Yun po yun mga kapatid, no? Bakit po umiksi ang buhay? Dahil nagkasakit. Ngayon mga kapatid, sabi dito, kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang kaarawan ng aking bayan. Maybe mga kapatid, kung ating makakainin yung bungang kahoy din, hahaba po ang ating buhay kasing haba ng mga punong kahoy na yan. Kaya lang ang mga kinakain natin mga kapatid ngayon ay mga 45 days. Ang manok nga ngayon 30 days na lang. Kaya puro instant mga kapatid yung kinakain natin. Kaya ang buhay natin ngayon napaka-instant na lamang din. Eto mga kapatid, o basahin natin. Biblical verse po ito mga kapatid. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Sabi dito, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yun nga po ang dahilan, no? Nagkasala ang tao, namatay. Alam nyo po ang kasalanan ng tao mga kapatid, kumain. Ibig sabihin sa pagkain pa rin po sumala ang tao kung bakit umiksi po ang buhay, no? Then kung bakit po sila pinalayas doon sa paraiso mga kapatid, kung bakit pinalayas doon, mayroon po doong tinatawag na
bungang kahoy ng buhay, punong kahoy ng buhay, na baka sila po ay pumitas at makakain, hindi na sila mamamatay. Siyempre makasalanan sila, tapos nakakain sila nun. Wala nang katapusang kasalanan po ng tao, kaya pinalaya sila. Yun po yung pinakadahilan kung bakit itinaboy sila ng Diyos mula doon sa paraiso. At yung punong kahoy ng buhay na yon ay pinabantayan nga po yun ng kirubin at saka ng espada na umiikot para hindi po malapitan yung punong kahoy na yon ng buhay. Pero dito po sa aklat po ng Revelation po ay spiritual na usapin, mga kapatid. Yung aklat ng Revelation chapter 2 verse 7, nasabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ibig pong sabihin dito, mayroon nandoon yung punong kahoy ng buhay na dati pinalaya sila doon sa paraiso, yung si Adan at si Eva. Ngayon, para makarating ka doon sa paraiso na yon, kailangan magtagumpay ka, mga kapatid. Ang magtagumpay, ito pong revelation na to, sulat po ito ni John the Beloved sa 7 iglesia sa Asia. Ibig sabihin po, usapang spiritual po ito, mga kapatid. Ito po ay usaping kung gusto nyo rin pong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala namang taong ayaw noon kasi masakit po, mainit po sa impyerno. Kailangan magtagumpay ka. Ang sinulatan kasi dito, mga kapatid, is iglesia. Dapat nandoon ka sa iglesia na yun, sinulatan ni John the Beloved. At ang magtatagumpay doon sa iglesia na yon, hindi po ito yung iglesia manalista po ang tinutukoy dito kasi wala pa po sila nung mga panahong ito. 1914 lamang po na itayo ni Felix Manalo ang iglesia. Ito po ay kumbaga hindi naman natin to talaga pinaka-topic. Ang atin lang pong pinag-usapan dito yung punong kahoy ng buhay na nandun pa rin sa paraiso ng Diyos, na para makakain ka nun, kailan magtagumpay ka, nasa loob ka mismo ng iglesyang sinulatan. Kasi kung nasa labas ka rin ng iglesia, mga kapatid, hindi ka pwedeng magtagumpay doon. Yan, mga kapatid, sabi po dyan ay pray and be prayerful. God answers prayer. Marami pong mga karamdaman na minsan kahit hindi mo gagamitan ng mga gamot butika o anumang mga gamot, mga food supplement, ay gumagaling ka. Kasi ang Diyos naman talaga ang nagpapagaling. Hindi man ito sa pamagitan ng himala, ang Diyos pa rin ang magtuturo sa iyo. Dadalhin ka niya sa tamang tao, dadalhin niya ikaw sa tamang gamot, sa tamang lunas na magpapagaling sa iyo kung ikaw ay maka-Diyos or ikaw ay mapanalanginin. At kailangan, mga kapatid, para talagang kayo po ay gumaling sa karamdaman, malalim ang inyong pananampalataya. Kasi minsan, pag mababaw, pagbabawalan ka ng mga doktor, uminom ng ganito, kumain ng ganito, minsan, kaya hindi ka rin talaga gumagaling, hindi ka nasunod doon sa mga pinagbabawal sa iyo. Sabi nga po ng Bible, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Una, yung bisyo, ang hirap noon. Tumatawag. Yun, kung napapansin nyo po, mga kapatid, yung faith, nakalagay dyan, faith, tiwala sa Diyos, manalig sa Diyos at magtiwala. Sabi dyan ay walk with God. Lumakad tayo sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, para madaling iwasan yung mga bisyo, madaling sundin yung mga bawal, then mag-pray, manalig sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Pansinin nyo to, Matthew chapter 15 verse 28. Sabi dito, nang magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyayari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yon. Ibig sabihin po, malaki po ang magagawa ng pananampalataya para tayo po ay gumaling sa atin pong karamdaman. John chapter 11 verse 26, sabi po dito, mga kapatid, at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay
magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Ibig sabihin mga kapatid, kung sinasampalatayanan mo yan, hindi ka talaga mamamatay. Kailangan taong hindi naman naniniwala na hindi siya mamamatay. Mamamatay talaga siya. Sinasampalatayanan mo baga ito? Ibig sabihin, talagang hamon ito, no? Pag kumain po tayo ng kumain lagi ng prutas, yun po may tinatawag po na regeneration of cells. Ang tao kasi kung bakit po namamatay ay namamatayan ng cells araw-araw. Kahit nga po tayo ay walang bisyo, namamatayan tayo normally ng mga cells. Pero kung ating kakainin lahat ay nagre-regenerate ng cells, baka nga hindi na nga tayo mamamatay, pero magagawa lang natin yan kung tayo nasa Diyos. Ayun po mga kapatid, no? Yan po ay biblical, mahirap pong baliin yan. Yan mga kapatid, no? Sabi dyan ay 70% of your immune system exists in your gut. 70% mga kapatid, sabi nga po, 95% na po ng karamdaman ng tao, natuklasan na po na nanggagaling lahat sa bituka. Excuse po. Siyempre po, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung what you eat is what you are, kung ano pong kinakain ninyo. Ang atin pong buong katawan, kumukuha po ng sustansya, ay manggagaling po sa bituka. Ngayon po, kung ipinasok nyo po dyan sa inyong bituka ay mga toxins, mga lason na pagkain, masisira po ang bituka natin. At kung ano po yung ipinasok nyo po sa inyong bituka, yun po yung i-absorb ng ating buong katawan. 17% ng ating immune system exists in your gut, sa ating gut po, sa ating. Sabi po diyan mga kapatid, hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you eat and drink, you can control everything else. Ibig sabihin mga kapatid, kung babalikan natin sa panahon ni Jesus Christ, ang nagpapalakas po ng kanilang pananampalataya ay yun pong fasting, yung pagliban po sa pagkain na nauukol po sa Diyos. Mas lalo pa nga po silang lumalakas ang kanilang pananampalataya. Na minsan nga mayroon po silang, yung mga apostol may pinagagaling na may epilepsy na hindi nila po mapagaling. Nagtanong nga po ang mga apostol, Panginoon, bakit hindi namin iyon napagaling? Ang sabi ni Jesus Christ, ito'y sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Malaki po ang magagawa ng pag-aayuno, no? Tapos, ibig sabihin nga po, mas maganda pa nga po ang panggagamot nila ay pag-iwas sa pagkain. Ngunit kung ang inyo namang kinakain mga kapatid ay healthy naman, mga fruits, okay lang. Kapatid, isa sa dapat nyo rin pong maunawaan, mayroon po tayong tinatawag na 4 pillars to health. Mayroon pong 4 na haligi para ikaw po'y magiging healthy. Ano po yun mga kapatid? Ito pong supplementation, healthy diet, healthy lifestyle, positive mental attitude. Napakahalaga po yan mga kapatid, no? Bakit po kailangan natin ng supplementation? Kasi nga po, hindi na po natin nasunod kung bakit tayo nagkakasakit dahil hindi po natin nasunod yung tamang pagkain. Nasabi ko nga sa inyo, yung lahat ng klaseng kulay ng prutas o yung bunga sa panahon na prutas ay makain po ninyo. Kailang hindi nga po. Ang tao kasi may favoritism po. Halimbawa, lagi pong ang paborito nyo po ay apple. Lagi na lang apple kayo ng apple. Meron nga pong mga sakit na hindi naman kayang pagalingin ng apple na nagagawa naman ng ibang prutas. Kailangan ibang prutas hindi nyo na po kinain. Kaya kayo nagkakasakit. Kaya papasok po yung tinatawag na supplementation. Yung dating hindi nyo kinakain ay kailangan po ninyong makain ngayon. Kailangan ang supplementation po dito po ay kailangan na kayong gumastos dito mga kapatid. Nasabi ko na kailangan mo ng gumastos, sabi po dito, small size apple na mayroon pong 150 grams, mayroon lamang po siyang 5 to 6 mg ng vitamin C. Ang tao kasi mga kapatid na may sakit, kailangan po natin ng 500 mg up to 1000 mg na vitamin C araw-araw. Para po makuha nyo po yung 500 mg mga kapatid, baka kailangan nyo nang kumain ng 180 pieces na apple or 200 pieces na apple na hindi naman natin yan kayang ubusin talaga. Kaya nga po, mayroon pong mga nakakapsula po na vitamin C
na isang capsule lang po inumin nyo po, mayroon pong 500 mg. Dalawang beses, isa sa umaga, isa sa hapon, 1,000 mg kayo. Doon sa mga atleta po, or pagod ka sa trabaho, kailangan mo ng 2,000 mg. Ngayon po, pagka mayroon ng cancer ang tao, kailangan po niya ng 5,000 mg. Ibig sabihin nga po, hindi na po masusustain ng prutas, ng 3 pirasong prutas, yung kailanganin mo kasi nga po napabayaan mo na, nagpatong na ng nagpatong hanggang nagka-problema ka. Ngayon kailangan mo na yan. Kaya kailangan mo nang bumili ng mga nakakapsula po na pinaliit pero 500 mg. Isa rin po sa dahilan kung bakit marami pong sakitin ngayon na hindi po gumagaling. Akala po kasi nila pagka tayo po ay nagbebenta sa kanila ng mga food supplement ay nininegosyo natin sila. Sabi nga po dyan, your health is an investment, not an expenses. Hindi naman po ito gastos, mga kapatid. Alam nyo po ba sabi nga po ang kalusugan is kayamanan, kasi naranasan ko, mga kapatid, dahil sa health. Lumaki tong tuhod ko. Dahil dati wala akong mga pakundangan din sa pagkain eh. Isang buwan akong hindi makalakad. Alam nyo, mga kapatid, doon po sa magdamag na kirot, nawala po lahat ang pangarap ko, ang akin pong kahilingan, ang dasal ko sa Panginoon noon eh. Kuhanin na lamang niya ako kaysa ganon gabi-gabi yung mararamdaman ko, yung sobrang kirot na halos ikamatay ko. Ibig sabihin po, lahat ng pangarap natin mawawala kapag tayo po ay nagkasakit. Aanhin mo yung yaman mo ngayon kung ikaw ay mamamatay dahil sa sakit. Takot ang iba gumastos po eh. May kasabihan kasi tayo, mga kapatid, sabi dito ay prevention is best cure. Ibig sabihin, minsan may mararamdaman kang kaunti, hindi mo pinansin, aalukan ka ng mga food supplement, hindi mo pininiwalaan, kinakaya-kaya mo lang. Pag yan po ay lumala, mga kapatid, napakalaking gastos na po niyan. Mas maganda pong i-prevent po natin, wala pa po kayong nararamdaman, pero alam nyo naman sa araw-araw yung kinakain ninyo na mga toxin talaga sa katawan. Kahit wala pa kayong nararamdaman, mga kapatid, nag-accumulate na po yan sa katawan po ninyo. Sabi nga po ay ang sakit po ay accumulation of toxins. Mas madali po kasi ma-prevent yun pong hindi pa po malala kaysa po malala na. Minsan ang mga tao, kung kailan stage 3, stage 4 na yung sakit, cancer na pala, saka pa lamang nagpa-doktor. Yung iba takot magpa-check up kasi malalaman ang sakit. Kailang pagka yan po ay sumumpong na at nandun ka na sa ospital, no choice ka na talaga din. Operahin ka na rin talaga, gagastos ka ng malaki. Yun pong isa sa 4 pillars to health. Ano po yung nakasulat doon ay positive mental attitude. Sabi nga po dito sa Proverbs chapter 15 verse 15, all the days of the afflicted are evil, but he that is of a merry heart had an continually feast. Sabi dito sa Proverbs 17:22, a merry heart do it good like a medicine. Yung masayahing puso, do it good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Yung iba na stress, nanonood lang ng mga teleserye, na stress doon sa teleserye na pinanood. Yung pinanood nila ng mga artista ay kumita doon sa paggawa ng drama na yon. Masaya sila habang ginagawa yon. Yung mga nanonood na stress, nagkakasakit. Kaya mas maganda pong manood kayo ng mga funny videos, yung mga nakakatawa. Kasi ang masayahing puso daw ay para siyang medicine, para siyang gamot talaga siya. But a broken spirit drieth the bones. Yun po yun, huwag ma-stress. Huwag pong tumingin sa kapitbahay, ma-stress ka, maiinggit ka kung anong meron sila. Makontento ka kung anong meron para maging masaya ka. Yun po yun, mga kapatid. At para nga po maging healthy, balikan po yung tinuro ko kanina nung una. Kumain ng tama. Lahat ng color ng prutas ay kainin araw-araw.
Iwas na po sa mga mamantikang pagkain. Lahat mas maganda po ay raw talaga, hilaw, prutas. Yan mga kapatid, meron pong mensahe ang picture na yan. Yan po ay nakikita nyo po ay pakwan ano. Ang mensahe po dito mga kapatid, kailan po namumunga ang pakwan? Ang pakwan po ay kung titingnan po natin, tubig po ang laman. Parang ang ganda niya pong itanim sa tubigan o sa mga matutubig na lugar mga kapatid. Pero nagkakamali po tayo. Hindi po natin to pwedeng itanim sa tag-ulan mga kapatid kasi malulugi tayo, masisira po yan sa matutubig na lugar at sa tag-ulan. Naha-harvest po yan mga kapatid kung kailan po ay summer or tag-init. Kasi alam po ng Diyos mga kapatid kung ano ang ating kailangan sa bawat panahon, sa bawat araw, sa bawat buwan. Alam po ng Diyos na sa summer kailangan po ng tubig. Kaya namumunga po yung mga singkamas, itong pakwan na yan. Ibig lang pong sabihin mga kapatid, kung itatanong nyo po sa akin, ano ba talaga ang pinaka-the best na prutas para sa inyo? Ang pinaka-the best na prutas po para sa inyo mga kapatid, ay kung ano po yung bunga sa panahon. Kung ano po yung bunga sa, o baka itanong nyo sa akin, bakit ang kalamansi araw-araw mayroon sa palengke? Kasi alam ng Diyos na araw-araw kailangan nyo po ng vitamin C. Kaya araw-araw po, nandyan yung kalamansi. Ang pakwan, sa tag-init lang meron. Kung ano naman yung mga prutas sa tag-ulan, dapat makain po ninyo. Kumbaga, yun po yung sagot ko mga kapatid, no? Kung ano po yung bunga sa panahon, yun po yung dapat ninyong makain. Kaya lamang po, dahil nga po mayroon po tayong favoritism, meron po kayong mga prutas na laging kinakain, kaya lang meron kayong mga prutas na hindi rin nakakain na napapabayaan po ninyo, na kailangan mabawi nyo po yun. Ito po yun mga kapatid. Ayan mga kapatid, napansin nyo ba? Yung puso natin kahugis, may mga, yung internal organ natin mga kapatid, ay meron pong mga kahugis na mga prutas. At ito mga kapatid, sa akin nyo lamang po talaga ito matututunan or maririnig. Dahil yung mentor ko po mga kapatid, hindi naman vlogger yon, si Dr. Glenn Cebuano na Tagalipa. Ayan nga po mga kapatid, tulad po ng ating puso, ano po ang prutas na kahugis ng ating puso? Yan po ay merong strawberry. Strawberry para po sa puso yan. Kahit sinong doktor tanongin yung mga kapatid, ang strawberry para sa puso. Ang apple para sa puso, ang kamatis para sa puso. Pag ang kamatis ay atin daw pong hiniwa to sa hiniwa, mayroon po itong 4 na kwarto. Ang ating puso po may 4 din na kwarto. Para din siya sa puso. Ang grapes para din sa puso. Actually, lahat po ng mga fruits na kulay pula para po sa puso at saka sa lungs, no, yung binanggit ko sa inyo kanina. Yun po mga kapatid, no. Madali lang pong i-determine kung ano yung gamot sa inyong problema. Pagka may problema kayo sa sa kidney, yan mga kapatid, actually yung nakikita niyo pong parang buto ng sitaw diyan, ang tawag diyan ay kidney beans. Kidney beans, Yun pong yan pong hugis ng ating kidney. Tapos yung kasoy nuts mga kapatid, kung papansinin niyo po, para talaga siyang kidney. Yung kasoy, kasoy nuts. Ngayon magtataka kayo, bakit 'di ba ang mga nuts, mga beans ay kalaban ng kidney? Pagka kumain ka niyan na mayroon kang rayuma, sumasakit yung rayuma mo. Ito mga kapatid, sa akin nyo lang din po to matututunan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mentor ko nito ay hindi naman siya vlogger. Nagtuturo siya sa isa ako sa estudyante niya, pero hindi naman siya vlogger. Kaya matututunan nyo lang kung mag-aaral kayo sa kanya. Bilang holistic doctor po, ito nga po, kung ano yung kahugis na inyong internal organ, yun po yung pinakagamot. At yung kahugis na inyong internal organ, kapag kinain nyo po yun ng luto, anumang organ ang ginagamot niya, doon din po siya number 1 na kalaban. Tandaan nyo to mga kapatid, napakamahalaga nito. Kaya napakamaswerte nyo kung umabot kayo hanggang dito sa video na to. Kasi marami po kayo matututunan. Ito po ay
magiging kaalaman nyo na para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya. Napakamahalaga po sa mga magulang na may alam nito para mapaiwasan nila din sa kanilang mga anak, sa kanilang family, sa kanilang mga pamilya na may mga karamdaman. Halimbawa, mayroon ka ng problema sa puso, heart attack o ano man, ay ibig sabihin na may, ang tawag dito, na stroke. Pinakain mo ng tinapay, pinalamanan mo ng strawberry flavor. Yung strawberry nga po mga kapatid para sa puso. Pero pag niluto na yon, napaka-delikado po nun sa puso. Ganon din po itong mga nuts na to. Pag kinain po natin to ng luto, mataas ang uric acid nito. Sasakit ang rayuma mo, problema na din to sa kidney. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, dapat raw, dapat hilaw, dapat may enzyme. Yun po yun mga kapatid. Pansinin nyo po, kahit sa saging mga kapatid, mayroong color green, mayroong violet, mayroong yellow, mayroong parang brown, mayroong color violet. Wag naman po tayo mga kapatid, puro na lang saba, puro na lang kumain ka nga ng saba, pinirito mo naman. Wala na rin, kumbaga wala na rin yung enzyme, wala na rin yung sustansya. At sabi ko nga, wag kayong stick to one mga kapatid. Kung ano yung mayroon sa palengke, tikman nyo po lahat. Tingnan nyo po yun mga kapatid. Natural diuretic foods. Ibig sabihin talagang napakagaling ng ating Diyos. Talagang pinrepare niya lahat. Naghirap ka na, ibig sabihin hindi ka na makaihi. May mga prutas din na pag kinain mo, mag-iihi ka. Yung diuretic nga po. Doon pa lamang po sa sinabi ko sa inyo kanina, yung kahugis ng ating organ, yun ang gamot. Napakagaling na nun. Ito pa, diuretic foods. May problema ka sa kidney, kailangan mong i-dialysis. Ang kailangan mong kainin lagi na prutas, yun din, ito po, yung hindi ka nga kasi makaihi. Isa nga po doon sa binanggit sa 4 pillars to health mga kapatid, ay yung ang tawag doon, healthy lifestyle. Huwag puro trabaho mga kapatid, huwag puro overtime. Kailangan ka ring minsan maging masaya, kailangan mo ring mag-outing, kailangan mo ring kumbaga, huwag puro trabaho. Dapat ay mo rin, bigyan mo rin ang sarili mo ng na huwag kang ma-stress. Yan, mag-outing ka, mag-jogging ka, may mga dapat gagawin ka rin na para magiging masaya ka. Yun. Kasi 'di ba bawal nga po ma-stress. Pansinin niyo po ito. Yung longgan ba to? Ano bang prutas ito nakahugis ng ating mata? Saka itong hindi ko alam kung anong tawag dito sa may color yellow. Pansinin niyo mga kapatid yung sinauna ay yung kaninang bago tayo nagsimula. Lahat ng color yellow ay para sa vision. Pansin niyo po yan lahat yan color yellow para yan sa vision. Kahugis din po yan ng ating mata. Ayun po. Ibig sabihin po, napakagaling po talaga ng Diyos. Kasi talagang nilikha niya yung kakambal natin na dapat natin kainin para ma-maintain ang atin pong health. Ito po yung malungkot mga kapatid sa lahat. Ito mababasa natin, the best doctor gives the least medicine. Yung magaling daw na doktor, yun yung kaunti lang magresita ng gamot. Alam nyo po, sabi ko mga kapatid na nakakalungkot. Mayroon po tayong mga kaibigang may mga kakilalang doktor na kakakwentuhan nila. Ang mga kwento po ay minsan ang doktor kasi may connected doon sa pharmacy. At mayroon po silang tina-target na cells doon na pag na-target po yung cells na yun, mayroon pong malaki po ang magiging percentage noong doktor. Kaya minsan nga po daw, sabi po kahit walang karamdaman or hindi naman dapat ganun kadami yung nare-resitahan po ng ganun kadami na gamot. Ang habol po ay yung percentage mga kapatid Pero hindi naman po natin lalahatin. Mayroon naman din pong mga doktor na matino rin po sa kanilang trabaho. Kaya lamang po mga kapatid, medyo pagdating po sa pag-aaral, parang halos
magkabaligtad po ang pag-aaral po ng holistic doctor sa medical doctor po. Dati mga kapatid, nung ako'y baguhan pa lamang po sa larangang ito, ramdam na ramdam ko na talagang magkalaban talaga. Ibig sabihin, yun ang nararamdaman ko kasi lahat po ng mga pasyente ko na nakakausap or may mga pasyente po ang nakakausap na check up ko, nag-ano sila, nagsasangguni sila sa kanila pong mga doktor. Ang sabi nga daw po ng kalang doktor ay bawal daw nilang inumin yung mga nirekomenda ko sa kanila kasi bawal daw yun sa kanilang karamdaman. Sabi ko nga may nakausap nga po akong nurse dyan po sa Bunbil sa Balayan. Ang chinek up ko po ay ang kanyang mga magulang, kanyang papa at mama niya. Ang kanyang mama po ay talagang grabe ang pamamanas. Ang papa niya po nung check upin ko ang daming problema. Ang mama niya ay namamanas. Ngayon, lumabas po yung nurse. Ano pa po yun parang sa US pa yata nagna-nurse ito. Kaya ang daming question sa akin, sobrang daming question. Ganito ganyan, bawal daw sa ganito. Sabi ko, ma'am, yung pong binigay nyo po sa amin, hinain nyo po sa amin na pagkain na spaghetti, kasabay po namin kumain ng inyong papa, yan po ay napakabawal po sa inyong papa, pero hinayaan nyo pong kainin niya ng papa nyo. Samantalang itong food supplement na to, sabi ko, ay ito'y makakatulong sa kanya. Sabi niya, hindi na rin po yan natural kasi na-process na po yan. Sabi ko, tulad po nito ma'am, ito po ay purple corn. Para masabi po nating pinakamataas po ang anthocyanin nito, kailangan manggagaling po siya sa Peru. Siyempre hindi naman pwedeng, hindi po yan idadaan sa mga proseso para makarating dito sa Pilipinas. Kaya hindi na talaga pero yan, tiniyak po ng aming company na yan po ay hindi niluto, hindi po inano sa init para wag mawala yung kanyang enzyme. Ibig ko lang pong sabihin mga kapatid, grabe po siyang mag-question sa akin, pero po yung magulang po niya, hindi po niya mapagaling-galing doon po sa grabing pamamanas at ang daming karamdaman talaga mga kapatid. Buti nga sa panahong ito ngayon mga kapatid, marami na po tayong mga nakilala na mga medical doctor, pero mas pinopromote po yung mga herbal tulad po ni Doc Willie Ong at sa kanila Doc Atoy, sa kanila Dr. C. Mga medical doctor po yung mga yan, pero nagpo-promote po ng mas pinopromote na nga po nila ngayon ang mga herbal. Nito, latest lang yan mga kapatid, pero noong una, mga 2006, hirap na hirap po ang mga holistic doctor na pumasok kasi yung mga medical doctor po ay talagang kinokontra nila itong mga herbal na to. Ngayon po, ang butika ngayon, napakarami na rin pong mga herbal. Salamat naman sa Panginoon at na nangyari ang mga yan. Eto pa mga kapatid, dito po kami nagkakasalungat ng pag-aaral mga kapatid. Kasi yun pong pinakagamot noong may sakit. Pinakagamot po na dapat yun po ang nire-recommenda. Kami, yun po ang nire-recommenda namin. Pagdating po sa medical doctor po, yun po ang bawal sa kanila, sa pasyente. Example po mga kapatid, kung ang sakit po ng pasyente ay diabetes. Kaya po nasabi kong magkabaliktad talaga kami sa pag-aaral. Kasi pagka nire-rekomendahan ko po yung mga pasyente ko na kumain kayo nito, mangga, kumain kayo nito, saging. Sabi nila, ay bawal yan sa sabi ng doktor, pag kumain kami ng saging, kalahati lang, tapos pag mangga, isang pisngi lang. Napansin nyo po mga kapatid, sa pag-aaral kanina, kung bakit po ang mata ay lumalabo, dahil po doon sa ang pancreas po ay hindi nagsusupply ng lutein. Kung bakit din po ang tao ay diabetic, dahil po ang pancreas ay hindi rin nagsusupply ng insulin. Ngayon, napapansin nyo mga kapatid, ang color yellow ay siyang nagpapalinaw ng mata. Ibig sabihin,
Kaya lumilinaw ang mata mo kasi inaayos yung organ na connected doon sa mata mo. Yung iyong pancreas, yung lapay mo. Pag kumain ka ng mga saging, mga mangga na yan, ay ano yan, maayos yung pancreas mo, magsusupply siya ng maayos na lutein, lilinaw mata mo, magsusupply siya ng insulin, gagaling ang diabetes mo. Kaya lang pag sa doktor, bakit yun ang pinagbabawal nila? Kasi po mga kapatid, pansinin natin sa doktor talaga. Puro maintenance na lang. Ibig sabihin, hindi po, karamihan po sa nakikilala nating may diabetes mula noon hanggang ngayon may diabetes pa rin. Yung high blood noon hanggang ngayon may high blood pa rin. Kasi nga po, ang doktor pag nagrekomenda ng gamot, lifetime po na na maintenance. Ibig sabihin, hindi ka talaga pinagagaling. Halimbawa, may problema ka sa diabetes, tuturukan ka ng insulin. Ibig sabihin, tatanggalan ng trabaho ang iyong organ para mag-supply ng insulin, samantalang ang organ mo, yung iyong pancreas, ang trabaho po ay mag-supply ng insulin. Ibig sabihin, hindi ka talaga pinagagaling. Kaya nga sabi dito ay parang pain reliever lang yung mga gamot. Kaya kami po ay magkaiba talaga ng recommendation. Di ko alam, no, baka mamaya maraming magalit sa akin or anuman. Pero ito yung realidad na nangyayari. Ang gamot nga po ng pampalinaw ng mata, lahat ng color yellow, pancreas, sa pancreas. Ibig sabihin yung pagkain nun, yung kaina, mangga, saging. Mahirap yun mga kapatid, yung nagpapagaling sa'yo ng mga prutas, yun ang pinagbabawal sa'yo ng doktor, kaya hindi ka talaga gagaling. Real talk po ito mga kapatid, no? Ito po, nagkaroon po ako ng boses ngayon dahil umabot na po ng 1,300 yung akin pong subscriber sa YouTube at 7,000 naman po ang ating followers. Nagkaroon po tayo ng boses para i-broadcast ito. Magigising na po kayo mga kapatid kung bakit gano'n, no? Sa mga gusto rin pong magpa-check up sa akin, sasadyain po nyo po ako dito sa Batangas, sa Calatagan. Ayun, tumawag lamang kayo sa numerong ito. Hindi ko na lamang po isulat sa sa 0967-938-2211. Si Doc Romel Vicente po ang hanapin po ninyo. Hanggang isang tao ay dinadialysis na, ang number 1 bawal is tubig. Okay, naniwala naman ako doon, tubig. Kasi nga po ang kanyang kidney hindi na po nagsasala ng sa tubig, no, sa ng dugo. Ma-over siya sa tubig. Pero alam nyo ba na ang nag-aayos po ng ating kidney ay walang iba kundi tubig? Kaya may mga ibang paraan po mga kapatid. Kaya nga yung iba pinapasuot ng yung bang tawag doon, parang plastic para ang isang pasyente na dinadialysis pawisan ng pawisan, hindi lamang doon sa pag-ihi ang kanya pong paglabas ng tubig kundi sa pamamagitan ng pawis. May mga paraan po, kaya pag pinawisan siya, pwede siya makadagdag ng inom ng tubig. Pero ang dinadialysis po, hindi po ito ito po ay pangdugtong buhay lang. Lahat ng dinadialysis talagang hindi naman tayo basta-basta madadialysis kung hindi nasira ang ating kidney sa mga iniinom nating mga gamot butika. Sa simula, nagme-maintenance ka sa high blood, nagkaroon ka na ng diabetes, hanggang sa kalaunan po, nasira ang kidney mo. Pero sa pag-aaral namin, ang kidney ay isa sa pinakamalakas na organ na dapat hindi basta-basta nasisira. Napansin nyo po yan mga kapatid, hugis mata. Bilang isang iridology doctor din, inaaral din namin yan. Sa pamamagitan po ng mga marks sa mata, ay nakikita po ang weakness ng internal organ. Kaya po mga holistic doctor o mga iridology doctor nag-uusap, ang pinag-uusapan nila ay kung anong oras. May mga number po yan, oh. Ang problema ng ay alas 6. Pag sinabing alas 6 or alas 9, pag sinabing alas 9 sa lungs yun. Pag sa alas 12 sa brain, ibig sabihin yun, may ganon. Napapansin nyo po, no, sa
sa mata nakikita. Iridology doctor, kung narinig nyo po dati yung tinatawag na Osaka. Napakahiwaga po ng creation ng Panginoon. Kaya nga po, yung simulang picture natin kanina, yung pinakasimulang picture ay yung hugis mata. Ang atin pong universe ay kahugis po ng mata. Yan po ang kahugis ng ating mata. Yung universe na yan. Magtiwala po tayo sa may likha sa atin, manampalataya, sumunod sa Kanya, manalangin, then kainin yung itinakda ng Diyos na dapat nating kainin, iwasan ang bisyo, bumalik sa Diyos. Yun mga kapatid, kahit ano pa ang inyong karamdaman ngayon, kahit ano pa, walang imposible sa Diyos. Pero halimbawa nagagamot kayo, tapos tuloy pa rin ang kain ninyo ng mga bawal, para kayong nagwawalis yung inyong kanan po, naghahawak ng walis yung kaliwa, tuloy din ang tapo ng basura, walang katapusan po. Ibig sabihin, nagpo-food supplement kayo, tapos kainin kayo ng kain ng mga bawal. Huwag po kayong umasang gagaling kayo mga kapatid. Dito po mga kapatid ay kahit anong klaseng sakit, pwede kang gumaling kung sumunod ka lang. Kapatid, yung pinangako ko sa inyo kanina na i-discuss ko sa inyo sa kahuli-hulihan, maraming salamat po sa mga nakarating pa sa mga parte ng video na to. Yan po ang tinatawag na pH balance chart. Kung napapansin nyo po yung mga color dyan, mayroong 1 to 14 mula sa orange, yellow, green, blue at violet. Dahil nga po nandyan na sa karamdaman, wala na tayong magawa, nandyan na sa karamdaman. Ang sabi ko naman sa inyo, kailangan nating ibalik sa alkaline yung inyo pong yung katawan, magiging balanse. At nakita nyo naman, ang alkaline po dyan ay color violet. Yung binanggit ko sa inyo kanina na ipaalam ko sa inyo na pinakamataas na anthocyanin ay ito na po. Ito na guys, yung sinabi ko na sa dulo ng bidyong ito ay ipapakita ko sa inyo yung may pinakamataas po na antioxidant sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ay ang purple corn. Yan po yung nakikita nyo sa taas, anthocyanin food source. Ano ba yung anthocyanin? Ang anthocyanin is anti-poison or antioxidant. Yan po mga guys, no, mga kapatid, makikita nyo dyan, ang purple corn ay meron 1,642. Ang sumunod po sa kanya, yun pong duhat na 1,480. Sa Bisaya po ay ito ay lumboy kung tawagin. Ang pangatlo po ay ang grapes na mayroong 888. Pang-apat po ay ang eggplant, yung talong na color violet na mayroon pong 750. Then mga berries po ang sumunod. At ang mangustin na sikat po dito sa Pilipinas, yung MX3, ay meron lamang 220 na anthocyanin or antioxidant. Kung mabisa na po ang MX3, gaano pa kaya kabisa itong purple corn? Then ang pinakamababa po dito ay yung orange. Actually, hindi po siya kasama doon sa mga color violet, mga kapatid, no? Yun po. Bali dito po sa atin sa Pinas mga kapatid ay meron pong mga nakikita rin tayong mga purple corn or violet na mais, pero ang may mataas po talaga na anthocyanin or antioxidant, kailangan manggagaling po siya ng Andes Mountain po sa Peru. Dahil po ang bundok na ito ay may taas po na 10,000 feet above sea level, at saka ang kanya pong degree Celsius po, yung init niya ay umaabot po ng 80 degree. Kaya wala pong nabubuhay ng mga dito na mga insekto, mga virus, kaya napakataas po ng alkalinity ng lupa dito. Yon, bakit po mabisa yung purple corn? Actually po ang nagpabisa talaga sa kanya, tulad nga po ng sinabi natin, ang violet po ang may pinakamataas na alkaline. Di po ba sa atin pong pag-aaral, kailangan po ang pH level ng tao, yung balance pH niya, ay 80% alkaline, 20% acid. Ngayon, bakit nagkakasakit? Dahil po tumaas po yung acid. Kailangan lang natin maibalik
ang kanya pong sa pH level po niya, kailangan pong maibalik sa 80%. Kaya nga po, pagka kayo'y gumamit nitong purple corn, mabilis kayong gumaling kasi nga po, maibabalik ka agad kayo doon sa balanse ang inyong katawan. Hindi na po imbalance of the body system. Yun po yung pinaka malinaw na paliwanag po. Ngayon po, sa mga gusto pong mag-order, meron po tayong coffee na purple corn. 350 lang po ang pouch nito na mayroon pong laman po na sachet na 10. Then, sa mga juices naman, meron po tayong 500, dalawang sachet na po yun. Ititimpla nyo po sa 500 ml. Or meron namang isang sachet lang na 350, 500 ml din po ang titimplahan. Mamimili po kayo doon. Magkaibang company pero the same po. Galing sila pareho sa Peru. Peruvian purple corn. Yun po mayroon po akong binigay sa inyong number dyan. Pwede po ninyo akong kontakin. At huwag niyo pong kalimutan i-follow, i-share, i-subscribe, i-like ang video ito. Hindi lamang po para makatulong kayo sa akin, kundi makatulong din kayo sa iba na may mga karamdaman. God bless po sa ating lahat.